Kabayan, kumusta? Ano nang balita sa inyo dyan? Yun guys, meron naman tayong magandang opportunity dito nga sa ating vlog ngayon at sana sinasabi ko sa inyo, panoorin nyo buo upang kayo magkaroon ng ideya kung ano bang laman ng ating vlog dito. Okay? So again, sana po ay makinig kayo dahil ito po ay napakagandang opportunity sa mga gusto at nagbalak pumunta sa Canada. At mag-comment lang kayo kung meron kayong mga katanungan. Pwede din niyo i-share itong ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, or sa inyong mga social media. Ating pag-uusapan ngayon, ito po ay walang placement fee, itong ating pag-uusapan ngayon, at pwede kayong mag-apply dahil ito po ay nasa Pilipinas lang. At subukan kong kunin ang kanilang email address upang kayo po ay magkaroon ng i-submit nyo yung resume. Pero bago kayo mag-submit, sinasabi sa inyo, tingnan nyo muna kung kayo ba ay qualify sa mga trabaho. Dahil alam nyo, napakaraming nag-apply sa Canada, subalit hindi nga natatanggap dahil ang kanilang mga qualification, ang kanilang resume ay malayo doon sa ina-applyan. Subalit sinasabi ko sa inyo na kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito at meron kayong trabaho nakita, importante meron kayong qualification na sapat. Dahil hindi ibibigay sa inyo ang trabaho na to kung wala kayong sapat na qualification. Okay? So ito po ay napakaganda dahil ito po ay ito po ay nasa Pilipinas at pwede kayong mag-apply online. Yung ating mga kabayan na nasa ibang bansa, pwede kayong mag-apply through online. I-send nyo yung resume dahil talagang alam kong mayroon tayong mga kabayan na may mga sapat na mga kwalifikasyon dito sa trabahong to at sinasabi ko na ayusin ang inyong resume at pagpatulong kayo ng may mga alam sa paggawa ng resume. Meron ako sample ng resume doon sa aking Facebook page. Puntahan ninyo. Ito po ay nasa 193,000 na ng aking followers dito sa Facebook. Sana po ay puntahan ninyo. Dahil ito po ay makatulong man lang sa inyo. Itong ating ginagawa para naman sa inyo. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, ako po ay masaya na kayo makarating dito at masubukan nyo kung gaano kahirap at sarap ang buhay sa Canada. Okay? Dahil mas maganda kayo mismo ay makapag-experience kung ano ba ang buhay sa Canada. Dahil para sa akin, napakagandang opportunity na nandito ka sa Canada. No? So, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong panood sa ating mga videos dito dahil andito po lahat ang inyong mga kinakailangan kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho. No? Sa mga job seekers dyan, ayusin ang inyong mga qualification. Huwag kayong mag-apply ng trabaho na wala kayong work experience dahil napalaking bagay na meron kayong work experience. No? And again, itong ating tips, panoorin nyo ating video dahil para to sa inyo at sana po ay matatanggap kayo. 15 kataong kinakailangan dito at ito po ay nasa First Dynamic. Ang First Dynamic ay POE license po ito sila. Sila po ay legit na agency at hindi po to sila nangingi ng pera. Wala silang dapat hingiin dito dahil pinagbawal ng Canada ang manghingi ng placement fee. Okay? So again, mag-ingat lang kayo sa mga nanghihingi ng pera, sa mga biometrics, so ano-ano man. Please, huwag kayo magbigay ng pera. Okay? So again, subukan natin, tingnan natin kung ano ba itong mga opportunity nito. So ganun pa mga guys, sabi ko sa inyo, ito po ay First Dynamic Personnel Resources Incorporated at ito po ay nasa Quebec, Canada. Itong trabaho na to at 15 katao ang kinakailangan. Kung kayo man ay mga welder fabricator, subukan nyo itong mag-apply dahil ito po ay hanggang November 4 ang kanilang end of submission sa kanilang mga aplikante. Subalit ito sinasabi sa inyo, ito pong job description, importante ito na kayo po ay nagbabasa dahil kung hindi kayo nagbabasa ng mga job description, nagsisend lang kayo ng mga application nyo, hindi nyo naman alam kung kayo ba ay qualify o hindi. Mas maganda, alamin nyo muna ang kanilang job description, ano bang qualification, then kung sa tingin niyo meron kayo niyan, subukan nyo. Subalit itong ating job description, napakakonti lang ng linagay nila dito, pero hindi porkit konti lang ang linagay dito, okay na tayo dito. Kung ano man ang mga ginagawa ninyo sa inyong pagiging welder, kopyahin nyo itong tatlong dots na to, ilagay sa resume, at dagdagan nyo pa yung inyong mga ginagawa pa, no? Kung ano ba ang mga ginagamit nyo, yung TIG, TIG at saka WIG,
Tapos ano pang mga ginagamit nyo? Acetylene o ano pa? Ilagay nyo dito. Okay? So again, ito po yung kanilang job description. Read specification and work instructions. So kailangan alam nyo to. Prepare and operate the production equipment necessary to produce rebar according to plans specification. Cutting and bending. Operate the necessary equipment to perform the assemblies if required. So yun ang importante. And again, sabi ko sa inyo kanina, dagdagan nyo lang ng dagdagan kung ano pa ang ibang ginagawa nyo bilang isang welder. No? Importante na mas maganda tingnan upang itong si employer, itong si agency, mai-impress sa inyong mga resume. Ayan, di ba? Makukuha na kayo. So again, ito po yung kanilang qualification. Kung kayo man ay mayroong mga 5 years work experience or pataas, subukan yung mag-apply dito. Ang mga candidates must have a vocational diploma, may mga short courses kayo. Kung kayo man ay may mga in situ, subukan yung mag-apply, mga engineering, mechanical, or similar fields, no? Fluent in English language and must be proactive, organized, and responsible. So ito namang sinasabing fluent in English, kahit naman medyo, medyo importante, nakakaintindi kayo, nakapagsalita kayo ng English, yan ang importante, napakalaking bagay yan. Okay? And then additional information, adjust the process if necessary, perform a basic preventive maintenance and equipment, and reinforce. So ito po ay subukan ninyong trabahong to kung kayo man ay qualify sa mga trabaho. Okay? So ang problema sa iba din, kahit wala silang qualification, send lang ng send ng resume nila. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan. Huwag niyong sayangin yung inyong pag-a-apply upang makapag-apply lang. Hindi ganon. Importante na mag-apply kayo ayon sa inyong work experience. Kung kayo man ay mga housekeeping, apply kayo sa mga housekeeping. Huwag kayo mag-apply ng welder kung ang inyong work experience housekeeping. Okay? So again, importante na alamin ninyo. Itong ating mga pinagsasabi dito sa ating YouTube channel, sana ay magkaroon kayo ng idea na nga pala, no? Kaya importante din palang mag-apply ayon sa experience. Dahil hindi pwedeng bara-bara, sinasabi sa inyo noon pa, hindi pwedeng bara-bara yung inyong qualification, ang inyong mga resume, kung kayo mag-apply dito, dahil imagine niyo, okay? Doon nga sa job bank sinasabi, Canadian and permanent resident are able to apply. Hindi sinasabing ang mga Canadian at permanent resident lang ang mag-apply dito sa mga trabaho dyan sa job bank. Inuuna muna ang mga lokal dito sa Canada, at kung walang mag-apply dyan, ito ng mga temporary foreign workers ang hinahire. Kaya kayo binibigyan ng LMIA, no? Yung Labor Market Impact Assessment. Hindi kinakailangan yan ng mga PR, mga citizen sa Canada. Hindi para sa amin yan. Yan po ay para sa mga temporary foreign workers. Kaya dapat intindihin nyo. Simple na pag-intindi sa English, dapat intindihin nyo. Kung hindi nyo alam ano bang ibig sabihin yan, kopyahin nyo, i-google nyo, i-research nyo, ano bang translation sa Tagalog yan para kayo magkaintindi kung ano bang mga pinagsasabi. No? Dahil nga sasabi sa inyo, huwag ninyo sayangin itong mga opportunity na kung kayo man ay nagbalak pumunta sa Canada dahil napakaraming opportunity. Subalit ang problema, wala masyadong aplikanteng qualify. No? Walang qualify. Dahil ang kanilang resume hindi inaayos. Porkit meron silang welding, sige, send na tayo. Di ba? So, importante, anong sinasabi ng agency? Tapatan ninyo, dagdagan nyo pa kung ano pang mga ginagawa nyo sa pagiging welder. Dahil malaking bagay yan na ayusin ang inyong resume. Dahil hindi kayo kilala ng mga agency. Hindi kayo kilala ng mga employer. Kailangan impressive ang inyong pag-a-apply sa Canada. Kung ano man ang hinahanap ninyong trabaho sa Canada, ayusin ninyo inyong qualification. Dahil nga, para kayong makarating dito, masubukan ninyong makarating ng Canada. Although itong mga trabaho sa First Dynamic ay nasa nandun talaga sila lagi sa either sa Ontario, sa Quebec, or sa doon na area. Wala dito sa Alberta. But again, sinasabi sa inyo, kung kayo man ay mapadpad dito sa Calgary,
i-PM nyo ako, puntahan nyo yung aking Facebook page. Kung hindi pa kayo nakapag-follow, i-follow nyo. Dahil ako po ay nagpo-post ng mga videos doon na baka pwede rin din sa inyo na kayo ay mag-apply dito nga sa Canada. Okay? So, gano'n pa man guys, sana po ay may natutunan ulit kayo dito sa ating video at pwede nyo i-share. Sabi ko nga sa inyo, i-share ninyo at ating mga videos sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto na punta ng Canada at balang araw kayo makarating dito. Okay? Isama nyo sa dasal, isama nyo sa talagang positibo lang tayo sa buhay na kayo po ay makarating ng Canada. Okay? So, gano'n pa man guys. Maraming salamat ulit sa inyo, sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. At ako po ulit si Noy Tevz. God bless and a wonderful day.